Breaking news po mga kababayan. Nako, Senate President Tito Soto, nabulaga, nababaliw na ito. Nabulaga sa pasabog ng Korte Suprema. Supreme Court Justice Hernando, matinding babala sa House leaders regarding po dito sa impeachment ni VP Sara. Nako, mga kababayan, di ba si Tito Soto na Senate President galit na galit sa Korte Suprema na tila dapat na daw magretiro ang mga hurado at gustong palitan ang konstitusyon. Palitan daw ang saligang batas. Mukhang hindi daw alam ang ginagawa ng Korte Suprema. Kaya ngayon mga kababayan, Justice Hernando, may matinding pasabog. Nako, delikado si Tito Soto dito. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Batas PH. Pahayag po ni Associate Justice Hernando doon sa final decision ng Supreme Court, yung pagbasura nila sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Lumalabas na tamimi, na bulaga, na supalpal ng todo ang House of Representatives. So ito, warning, supalpal sa House Speaker, House Majority Floor Leader, mga House Leaders, pakinggan nyo. O isipin nyo, nabulaga ang Kongreso dito, House Leaders, sila Sandro Marcos, nabulaga, sila Benny Abante, sino-sino pa yung mga nagsusulong ng impeachment ni Sara, yung 215 na pumirma ng impeachment nung 19th Congress dahil nag-file po sila ng impeachment dito sa February 6. So ngayon nabulaga sila sa pasabog ng korte. Nawala na ito. Hala, yari. Immediately executory ito. Nako po mga kababayan, binasura sa kubeta. Galit na galit si Toto Soto. Bulagaan it bulaga. Nagmamagaling. Gusto nang baguhin ang saligang batas. Nako po, Tito Soto, baliw na sa kapangyarihan, na bulaga. Grabe na mga tao, galit na galit. Mag-resign ka na. Bilang Senate President, wala kang alam. Bobolista ka. School bukol ka. Bakit? Nag-aral ka ba ng abogado? Mas magaling ka pa sa korte. Hala ka. Grabe mga tao, galit na galit. Itong opinion, concurring opinion ni Justice Hernando. Associate Justice Ramon Paul Bernardo emphasized that the Supreme Court will not allow the House of Representatives, to corrupt or circumvent the Constitution through the mishandling of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. In a separate concurring opinion to the ruling that declared the earlier impeachment attempt unconstitutional, Hernando explained that the one-year bar rule under the Constitution is designed to strike a balance between holding the highest government officials accountable and ensuring the stability of government operations. He stressed that the House cannot invoke the doctrine of operative fact to cure the defects in its handling of the Duterte impeachment, as there was neither genuine reliance on the doctrine nor faithful adherence to its principles. Ayan mga kababayan. So i-check po natin kung totoo yung sinasabi ni General's viewpoint. Ito po si Justice Hernando. Ay check po natin dito mga kababayan, Batas PH. Ito po yung post ni i-check po natin. Ito po. Sabi kasi nito mga kababayan, no. Sabi ni Soto kasi dito mga kababayan, ayan no. Galit na galit eh. Kita nyo po, basahin muna natin ha. Ito po. Sabi ni yan, gusto daw palitan. Soto ay chat to
Soto Ice Chacha to correct Supreme Court impeachment ruling. Senate President Tito Soto said he will now fully support effort to amend the 1987 Constitution, citing the need to address what he described as a Supreme Court judicial overreach in its decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. In interview, Soto said it could take decades for the High Court to reconsider or correct what he sees as flaws in its impeachment ruling, pointing that this would only be possible once all 15 incumbent justices have retired. Kita nyo mga kababayan, pinaparetire po yung mga justices. Mga kababayan, kita nyo, pinaparetire ang mga justices dito. Ang nakikita ko na outright solution dito ay palitan na natin ang konstitusyon or maghihintay tayo ng dekada dahil kailangan na mag-retire na muna itong mga Supreme Court justice na ito para mabago ang kaisipan kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion. O, kita nyo mga kababayan? Kita nyo ang galing nito? O sabi naman ni ano dito mga kababayan, the Supreme Court, speaking through Senior Associate Justice Marvic Leonin, stressed that impeachment should never be abused as a means to preserve the dominance of greed or to shame public officials into abandoning their constitutional mandates. In his ponential law, Leonin underscored that impeachment is constitutional mechanism intended solely for accountability. He added that impeachment proceedings must be conscientious, deliberate, and grave given their far-reaching consequences for democratic constitution, institution, and public trust. O yan mga kababayan, si Marvic Leonin. So ito naman po sabi naman po dito po, ito po, ni Justice, ito po, Justice Henry, ito po mga kababayan, na check po natin na ano pa sabi dito. Marami po dito oh. I-check nga natin itong post ni Wait lang mga kababayan na para po malaman natin. Hernando, Justice Hernando. Ito po, Justice Hernando. Ito po, Justice Hernando. Ito po mga kababayan. Matindi po yung kanyang sinabi dito. Ito po, basahin po natin. Justice Hernando on House actions on VP Duterte impeachment, narrow legal approach. Associate Justice Ramon Paul Hernando emphasized that the Supreme Court will not allow the House of Representatives to corrupt or incumbent the Constitution through the mishandling of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. In a separate concurring opinion to the ruling that declared the earlier impeachment attempt unconstitutional, Hernando explained that the one-year bar rule under the Constitution is designed to strike a balance between holding the highest government officials accountable and ensuring the stability of government operations. He stressed that the House cannot invoke the doctrine of operative fact to cure the defects in its handling of the Duterte impeachment, as there was neither genuine reliance on the doctrine nor faithful adherence to its principles. Instead, the House merely resorted to a narrow legal technical approach. Ayan mga kababayan ko, ang tindi ng pasabog na ito. Ayan po. So i-check po natin ito. Instead, the House merely resorted to a narrow legal and technical approach. I-explain natin mamaya ano yung doctrine of operative fact. Kasi yun ang palusot ng mga kongresista na we did it in good faith. Hindi namin binayolate ang may pagkakamali lang, kaya pagbigyan nyo na kami, i-apply na natin ang doctrine of operative fact. Ito yung exact statement ng Justice. I stress that with the respondents' House machinations, the one-year bar rule was not only corrupted,
O ayan mga kababayan, magbasa tayo ng mga komento dito. Ito po mga comment. Sa school bukol, Tito Soto, nagmamagaling, wala namang alam. Thanks God for saving the Philippines. One Ball University School bukol po yun. Ha 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 ha. What good faith were these representatives talking about observing their more investigations was bare truthfulness and fairness and acceptance of actions of an independent co-equal body. The Commission on Audit that declared nothing wrong found in the use of confidential funds of the Office of the Vice President. In fact, the Office of the Vice President got the highest grade among government offices in the use of its resources. Sana isunod ng impeachment ni BBM. Naku po. Kailangan ng total house cleaning, itapon ng mga sira at basura. Unahin na si Soto at Sandro. Naku po. Hindi ko maintindihan, filed by Congress, si Soto ang nalungkot sa desisyon, samantala judge naman si Soto. Halaka. Hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Ayan mga kababayan ko, yari sila. But veered away from its purpose. It was circumvented. A mechanism crafted to foster balance between stability and accountability and given life through jurisprudence in order to achieve those ends was instead handled in a manner comparable to any other procedural hurdle or technicality that must be overcome. As guardians of the Constitution, the court cannot allow this degradation. Ayan mga kababayan ko. So i-check po natin ano sinasabi ng mga tao dito. Ito po ang sinasabi ng mga tao. Ito po. Matindi po ang mga komento ito. Ayan po mga kababayan. Ito po ang sabi ng komento. I don't understand why the Supreme Court changed the ruling of the Congress on impeachment. The three branches of the government are co-equal in the power and capacity. Supreme Court has no jurisdiction over Congress not unless the Congress seeks its decision when law crisis arise during the process. Nako po mga kababayan, Supreme Court yan, hindi nyo alam yan. Only a comedian cannot accept a court final decision. Ayan, si Tito Soto, bulak-bulan. Kahihiyan na lang yung unang desisyon, kaya sila na rin ang nag-affirm. Halaka, Supreme Court decision is the highest law of the land and no other. Supreme Court ruling versus Tito Soto ruling. Nako po, Supreme Court is the last bastion of democracy. Ang final arbiter of the land, nagdesisyon na period. Ayan, Soto has left the building. Politicians don't get to overrule legal interpretation just because they disagree. Finally, nag-release ng statement si Tito Soto pero nag-off ng comment sa FB. Ano yun? Our quest for clean, honest, transparent government is superior to any technicalities of the impeachment as interpreted by Supreme Court because they exist before any technicalities are created. Halata naman shortcut from the HOR. Tapos yung iba, feeling kasi mas mataas pa sa kay Soto, mga bulagaan. Salute Supreme Court, hindi talaga mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Thank you. If majority of the Supreme Court signed the decision before and reverse, it's then at present would been there are fault today have to stand firm of their previous decision. Otherwise, those dignitaries will be impeached if somebody will complain. Nice, tama po yan. Huwag po hayaang babuyin ng mga tiwaling mambabatas ang konstitusyon para lamang alisin ang kanilang kalaban sa politika. O kita nyo mga kababayan, tama lang itong ginawa ng Korte Suprema. O parang, forgive my word, huwag nyong babuyin ang konstitusyon. Di na kami papayag niyan. Puno ng sangkap. Kita nyo mga kababayan, si Tito Soto kasi binababoy ang konstitusyon eh. O kita nyo si Tito Soto ha. Tito Soto, ito po, si ruling, nag-iiyak na. Kita nyo mga kababayan na galit po ito. O tignan nyo po ito si Tito Soto. Galit na galit po sa sinasabi ng Korte Suprema.
Nako po mga kababayan, na ito, check natin. Ang ang nakikita ko na na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. O, Baguhin na kita natin. nyo? Pagka ganyan, ano, O, kita nyo? Sabi niya, itong nakikita ko, palitan na ang konstitusyon. Hindi na magandang ginagawa ng Korte Suprema. Yan ang sabi ni Tito Soto. Ang galing-galing ni Tito Soto. Ang galing ng school bukol. The final arbiter of the land. Supreme Court. Ano ba ang Supreme Court, mga kababayan? What is Supreme Court? Check na natin, mga kababayan, na ito. Bobo din ito eh. Itong Soto na ito eh. Supreme Court. Ito, pinakabobo na ano. Pinakabobo na senador. Supreme Court. Ano ba ang what is the job of the Supreme Court? The Supreme Court serve as the highest judicial body. Tito Soto, makinig ka, wag kang bobo, sabi ng mga tao. Ito, the Supreme Court serve as the highest judicial body, acting as the final arbiter of the law, guardian of the Constitution and overseer of the judiciary. Its core job is to settle actual legal controversies, interpret laws, and review lower court decisions. Key functions including judicial review, administrative supervision over lower courts, and promulgating rules for court procedures and legal practice. Ayan, Tito Soto, wag kang bobo. Yan ang sabi ng tao. Wag kang magmagaling. pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan kasi unanimous. O isipin nyo, kailangan mo na daw magretiro ang mga Supreme Court Justices. Kasi nga hindi nagbabago daw ang isipan. Itong bobo talaga itong mga kabay nakakabwisit. Sabi ng mga tao. Lilinawin ko, hindi po ako may sabi. Sabi ng mga tao na suportado ang desisyon ng Korte Suprema. Si Tito Soto sinasabi, kailangan mo nang mag-retire mga Supreme Court. Hindi binabagong isipan. Bakit? Binasura ko ang desisyon ng Korte Suprema. Naku po, Tito Soto. Maligo-ligo ka muna, sabi ng mga tao. Wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So nakakapagtaka eh, baka nga it will take years, mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Kung hindi nila ako ayoko ng konkon, ayoko. Ay, isipin nyo mga kababayan. Nako po, Diyos ko Lord. Tito Soto, ano bang sinasabi mo? Binabastos mo ang Korte Suprema. Sila po ang the final arbiter of the land. Ano man ang kanilang naisin at gawin, sila pa rin ang masusunod. Ayun o, final arbiter of the law. Here's appeals to review, reverse, or affirm final judgment of lower courts. Bobo! Sabi ng mga tao, guardian of the Constitution, determines if government branches have acted with grave abuse of discretion. Bobo! Sabi ng mga tao, rule-making power, yung desisyon nila ay pinag-aralan nila, sila pa rin ang masusunod. Sila pa rin ang masusunod. You have to respect the law and the Supreme Court. Bobo! Sabi ng mga tao, rule-making power promulgates rules for pleading practice, procedure, and legal admission. Administrative oversight supervises lower court and all personnel within the judiciary. Bobo! Original jurisdiction hears specific cases directly such as petition for certiorari, mandamus, and habeas corpus. Bobo ka! Sabi ng mga tao, mag-aral ka munang mag-abogado bago ka magngaw-ngaw. Bobo ka talaga, sabi ng mga tao. Ayan, nabakbakan si Tito Soto dito mga kababayan dahil
mukhang nagmamagaling, gustong mag-retire na mga Korte Suprema para daw baguhin ang konstitusyon na ito. Tsa-tsa na daw ang kailangan. Dahil nag-overreach na daw ang Korte Suprema. Kita niyo po mga kababayan, nabibisit ang mga tao. Kaya mag-comment po kayo ano masasabi niyo kay Tito Soto. Nagmamagaling na ito. Feeling niya siya na ang pinakamatalino. Alam mo Tito Soto, hindi ka papanigan ng taong bayan. Alam mo Tito Soto, huwag kang mangarap na mas magaling ka sa Korte Suprema. Wala kang alam. Tumanda ka na sa Senado, wala kang nagagawa na ikabubuti ng bansa. Yan ang sabi ng mga tao kay lumayas ka sa Senado. Yan ang sabi nila mga kababayan. Ang daming nang babas kay Tito Soto. Wala namang alam ito. Grabe, galit na galit ang tao mga kababayan. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, i-like, i-share ang bidyong ito. Ano masasabi nyo kay Tito Soto na gusto nang baguhin ang konstitusyon? Agree ba kayo or disagree? I-comment nyo po ang inyong mga opinion mga kababayan. Salamat. Ako si The Wonders Philippines. Sa buhay po.